Kung makikita ninyo, very solid ang majority ngayon. Yari kayo, very solid ang majority ngayon. Kaya kabahan ka na, Alan Peter Cayetano, Pulong Duterte, yung majority solido ngayon. Kahit anong ginagawa ninyong masamang agenda, kahit anong ginagawa ninyong masamang plano, yung majority ngayon ay solido. O tingnan ninyo, according na po ito kay Tito Soto. Kaya wala nang laban. Kaya nag-iingay na itong sila Sara Duterte. Tinatawag na nila na walang hiya si PBBM. Tinatawag na nila si President Bongbong Marcos na nanginikil, nangiipit. Diba? Walang ganon. Walang nangiipit, walang nanggigipit. Kayo nga itong mismong gumagawa ng kasalanan, katarantaduhan ninyo, tapos isisisi nyo sa iba. Ngayon, eto na. Di ba sabi ni Alan Peter Cayetano, dapat 13. O ngayon, ibinigay nyo na yung 13. Ano pang pinuputak ng butching mo? Bakit kailangan mo pang mandamay ng ibang tao? Bakit mo pa kailangan tawagin na Judas kung sino man yung tumaydor sa'yo? Bakit kailangan mo pang tawaging Judas yon? Di ba mga minamahal? Bakit mo pa kailangan awayin yon? Ibinigay na yung gusto mo eh. Di ba? Binigay na yung gusto mo, 13. O ito, 13 na. Hindi pa ba sapat yon? Hindi pa ba yung sampal sa pagmumukha mo? O gusto mo pa bang sampalin ka ni Tito Soto na solido ang majority ngayon? Gusto mo pa bang isampal sa'yo yon? Ha? Alan Peter Cayetano? Sige. Panoodin natin to. Mga minamahal. Panoodin natin to. Ilang dati ring SP, itiwala si Senate President Pro Tempore Tito Soto na patibay ang komposisyon ng bagong mayorya. Sa gitna ng napipintong impeachment trial, flood control scandal at leadership change, ano kaya ang kanyang posisyon? The Senate is back on track. Yan ang giit ni Senate President Pro Tempore Tito Soto kasunod ng special session nitong Miyerkules. Dagdag ni Soto sa On Point ng Billionario News Channel, solid ang bagong mayorya. Ang latest miyembro nito, si... Narinig mo? Narinig mo, Alan Peter Cayetano? Solid ang bagong mayorya. Diba? Solid ang bagong mayorya. Nagigets mo? Sa sobrang solid ng bagong mayorya, talagang iiyak ka, Alan Peter Cayetano, dahil hindi yan nagawa ng liderato mo dahil magugulo kayo. O, continue tayo. Senator Joel Villanueva, sunod ng special session nitong Miyerkules. Dagdag ni Soto sa On Point ng Billionario News Channel, solid ang bagong mayorya. Ang latest miyembro nito, si Senador Joel Villanueva, na itinalaga bilang Deputy Majority Leader. He did not ask for anything, just pretty much like what happened with the Senator Escudero. There were no mga conditions. Ibinunyag din ni Soto na hindi siya ang first choice bilang Senate President pro tempore. Some of us were expecting to elect Senator Chis Escudero, but I think he declined. I was expecting somebody else to be elected, but I was proposed by Senator Chis Escudero. Nako po, mas lalong mag-iinit niyan. Si Cayetano, oo, kasi 'di ba? Bago umakyat si Cayetano, yung huling Senate President, si Tito Soto. Mas lalong iinit si Cayetano, ginawa pang Senate President pro tempore. Itong si Tito Soto, nako po, manda ka na naman, Tito Soto. Meron ka na namang issue kay Paloma. Dumilim ang paligid. Diba? Yan na naman. Recycled issue na naman yung kay Pepsi Paloma. Pustahan tayo. Ilalive yan, mga minamahal ni Caldero. Oo, kasi 'di ba Senate President pro tempore. Ngayon si Tito Soto, talagang yan, babanatan yan kay Paloma. Pepsi Paloma kasi ganun ka-evil na ngayon. Itong si Alan Peter Cayetano, halos lahat ng kasamaan willing siyang gawin. Gets niyo? Halos lahat ng kasamaan willing siyang gawin. Para nang sa gayon, masira niya lang kung sino yung dapat masira. Kagaya nga nasabi ni Sara Duterte noon, wala akong pakialam kahit sino yung masira, hindi ako bababa sa pwesto kong to. Ganon din si Alan Peter Cayetano. Pinagkaiba lang si Alan Peter Cayetano, napukpukan na, may boto na talaga na 13 kay Sherwin Gatchalian. Ngayon ang gagawin niya, magpe-Facebook live na lang yan, mag-online live selling na lang yan. Diba? Tingnan mo, yung pwesto mo na main tuloy. Diba? Sa sobrang evil, sa sobrang desperate.
Di ba, mga minamahal, si Alan Peter Cayetano, kahit yung JIL, kulang na lang, siraan niya. Pati ngayon, ano yan, legit to mga minamahal. Darating sa punto na magla-live si Alan Peter Cayetano at ikakanta yung Dumilim ang paligid, madadarang tabangalan mo, labing isang palapag. Yan, makaasar na lang yan si Cayetano. At syempre, di ba, wala namang ibang silang issue na pwedeng ipukol kay Tito Soto, kundi yung kay Pepsi Paloma. Ano na, yung recycled issue, ibabalik ng ibabalik tungkol kay Pepsi Paloma. Di ba alam niyo yung issue na yun, mga minamahal, yung kay Pepsi, yung di umano'y ni-rape, in-RAPE daw nila ng TV ng Soto itong si Pepsi, gets ninyo mga minamahal. So ganun yung gagawin ni Alan Peter Cayetano dahil very demonic. Jablo na eh. Jablo na talaga itong ugali ni Alan Peter Cayetano sa totoo lang. Wala nang katumbas to yung kanyang ginagawang kademonyohan. Wala nang masigit pa dito. Sobrang demonyo talaga ni Alan Peter Cayetano sa totoo lang. Lahat gagawin niya. Kahit kasi very desperate niya. Kahit anong paninira, gagawin niya sa kanyang Facebook Live. Kasi ginagaya niya nga si Rapi Tulfo. Kasi bakit daw si Rapi Tulfo pag nagla-live, pinapanood? Bakit daw siya hindi? Pinagtatawanan siya. Malamang katawa-tawa ng ginagawa mo. Senate President ka, mas inuna mong mag-live sa Facebook kaysa umatid sa Senado. Diba? Gets ninyo mga minamahal? Una nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na posibleng ihalal din si Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. At ayon kay Soto, willing daw itong tanggapin ng dating SP. Matatandaang dinatiko si Escudero noong nakaraang taon dahil sa pag-aantala ng impeachment proceedings laban sa bise at interpretasyon niya sa salitang forthwith sa konstitusyon. I think it'll be a good chance for him to show that he is his impartiality and his chance to get back at the problem that he had or they had during that time that there was a impeachment over a year ago. This is a good chance for him to be able to clean up that image that they painted. Sa issue kung ilang Senate votes ang kailangan para makonvict si VP Sara, naniniwala si Soto na sa ngayon dapat 16. And then when it comes to that issue of baka maging 22 na lang or 21 na lang ang members of the Senate, I think it's something that's debatable at this point. I've heard both sides, but I would... Kaya nga kailangan namin ng kasagutan. Sorry, Tito Soto, I like you so much, pero dapat kailangan mag-pursue kayo kung ano ba yung numero kasi ang impeachment is a number game. So ulitin ko mga minamahal, sa madaling pagpapaliwanag, pinagdedebatihan ng mga law expert, ng mga lawdians, ng mga political analysts kung ano bang numero ang dapat sundin. Kasi according to our constitution, it should be 16, which is specifically nakalagay doon kasi all of the members. We have 24 members. All of the members. So, what is the 2/3 votes of 24 equals 16? But what if kung all of the members tapos ang nagpa-function is only 22 or 21 or 20, dapat kung ano yung numero ng mga present, yun ang numero na magboboto sa impeachment. For example, wala na si Bato kasi pugante siya, nagtatago. So yes, si Bato de la Rosa also is senator, but hindi siya pumapasok. So how will we know yung boto ni Senator Ronald Bato de la Rosa? Ano yun? Kailangan i-contact na naman. Di ba fugitive yun? Magkakagulo na naman. Another issue na naman. Sino yung kumontak doon? Obstruction of justice yun. Di ba mga minamahal? Obstruction of justice yun. Gets ninyo? Pangalawa naman, kapag si Bato de la Rosa bumoto tas hindi siya uma-attend sa mga session, sa mga meetings, so unfair. Kasi boboto lang siya base sa paniniwala niya, not based on the evidence. So, kailangan natin yung presensya. So, as of the moment, sorry sa lahat. Kung meron mang matatamaan dito, Supreme Court also, whatever. Ang aking punto lang naman dito, mga minamahal, give us the exact details, exact numbers para alam naming mamamayang Pilipino kung saan kami lulugar.
sa panahong ito. Gets ninyo? Para alam namin, sa impeachment, all of the members ang sinasabi sa 1987 Constitution. Pero, pag sinabing all of the members, lahat ng miyembro. So, 24 nga yung miyembro ng mga senador. Pero, kung all of the members, tapos yung nagpa-function is 22, kailangan nating pagdebatian. Dapat bago dumating ang July 6, magbigay na dito ng komento ang Supreme Court. Diba? Course Channel. Kailangan magbigay na dito ng komento ang Supreme Court. Kung ano nga ba yung nararapat, ano yung boto yung kailangan, ano yung walang technical, yung mismong dapat gumalaw dito, yung Supreme Court, yung kataas-taasang highest court of the land. Pero instead na gumalaw ang kataas-taasang batas or yung highest court of the land, bakit tahimik kayo? Bakit tahimik? Dahil ba appointee kayo ni Digong? Yun ba yun? Tanong lamang po. Diba? What if 8 senators are imprisoned? How many will be 2/3 votes? That's the point. For example, di ba 7 yung may kaso, mga minamahal? Sige nga. 24 minus 7. Sige. 24 minus 7. Kunyari makulong ang 7, 17 na lang. Ngayon, nangyari, kailangan yung 2/3 votes. Diba? So, ang 2/3 votes ng 17, 2/3 votes ng 17 is 12. 12, mga minamalang 2/3 votes ng 17. So, ngayon, kailangan natin is 12 na vote na lang sa impeachment. What if nakulong yun? So, kailangan ng numero. Paano tayo mabibigyan ng justice dito? Hindi pwede na dinidebatehan pa lang namin to ngayon. Bigyan nyo kami ng yung paunang salita, yung what do you call this, mga minamahal? Yung bibigyan nyo kami ng transparency. Yun na lang. 'Di ba? Would rather listen to them first before I come up with my own my own interpretation of the subject. But right now, I would be siding with what the Constitution says, unless a better explanation comes around. Ipinagkilit-balikat din ni Soto ang aligasyon ng tinaguriang Maleta Boys na sangkot siya sa corruption scandal at tumanggap ng milyong-milyong piso. First of all, I was not a senator during that time they were talking about. And then, outrageous. The amounts and the things they were talking about was outrageous. I'd rather not dignify it. Parang pang Facebook lang eh. Nagiging fake news eh. Hindi naman Blue Ribbon Committee hearing yung sinagawa ng 18 Marines eh. Tawag dito, press conference, yun. 'Di ba mga minamahal, press conference.